Nasa 57th spot ang Pilipinas sa happiest country sa mundo base po sa isang global survey. Ano naman kaya ang paraan ng ilan nating kapuso para manatiling masaya sa kabila ho ng mga hamon sa buhay? Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa dami ng mga hamon at hindi magagandang nangyayari ngayon sa mundo, nagagawa pa kayang maging masaya ng mga tao? Kung susukatin mula 1 to 10, gaano ba kasaya ang mga Pinoy? From 1 to 10, ano po ang score na bibigay niyo sa happiness niya? Sige, sabihin natin 9 or 8 kasi nakukonsume ko parati. Hindi, joke lang yung akin. Siyempre, part yun ng pag-aalaga mo ng mga apo mo. 10. Bakit, ma'am? Siyempre happy ako, single ako eh. Single and ready to mingle ba yan? Yes, single. 8. Bakit po? Dahil doon sa tropa ko, masaya kami pagkasama-sama kami rito. Sa isang global survey na 2025 World Happiness Report, sinukat from the scale of 0 to 10 ang happiness ng bawat bansa, batay sa quality of life. Pangilan kaya ang Pilipinas? Sa datos, pang 57 ang Pilipinas kung happiness rankings ang pag-uusapan. Sino-sino nga ba nakapasok sa top 10 ating silipin? Sinungkit ulit ng Finland ang corona sa ika-8 sunod na taon. First runner-up ang Denmark. Sinundan ito ng Iceland, Sweden, Netherlands, Costa Rica, Norway, Israel, Luxembourg at Mexico. Afghanistan at Lebanon naman ang nasa ibaba ng rankings. Ayon sa World Happiness Report, pinagbatayan din ang life expectancy, social support, gross domestic product at per capita income ng mga bansa. Sa Pilipinas, may simpleng paraan ng ilang Pinoy kung paano nila pinapanatili ang pagiging masaya. Ano pa ba magpapasaya sa'yo? Wala, tama na sa akin yung makakatakbo araw-araw, ganyan, makapagpapawis. Okay na yung mga ganun. Hindi naman tayo masyadong maluho sa ano eh. Everyday na healthy living and makapag-exercise lang with a group dito sa San Juan Shrine po. Mag-health is wealth. Yeah. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinanong din po namin ang netizens kung ano ang nakapagpapasaya sa kanila. Ito ang sabi nila. Para kay Tian Yang Son, ang pamilya niya ang nagpapasaya sa kanya araw-araw. Yes. Ang sabi naman ni Mark Anthony Makalalad, yung crush niya, sa work ay nagpapasaya sa kanya kaya sinisipag siyang pumasok sa trabaho. Ang nagpapasaya naman daw kay Alejandro de Mesa, lots of money. Habang panonood naman ng TV o online videos at pakikinig po ng music ang nagpapasaya kay Ricky Luage. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may mga nais din po kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali.